Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Isang napakadandang balita ang kasalukuyang lumulutang na naman sa ating mga pinagkakatiwalaang sources. Ito ay matapos mapag-alaman na sa taong 2026 kung saan nakapaloob sa National Expenditure Program ang panukalang budget ng Department of National Defense na tinatayang 430.87 billion pesos, na lumalabas na mas mataas ng higit 51.98 billion pesos, o tinatayang 13.72%, kumpara sa budget noong 2025 na 378.89 billion pesos lamang. Ang pagtaas ng budget na ito ay nagpapalinaw lamang na nagpupursigi sa pagpapalakas ng depensa ang ating sandatahang lakas, kung saan ito ay nakasentro sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Lalo na't kinakailangan ito dahil na rin sa hinaharap ng tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ito ang mga sumusunod na malalaking alokasyon para sa tatlong pangunahing sanggay ng Armed Forces of the Philippines sa halagang 116.31 billion pesos. Itinuon ang nasabing bilyong halaga para sa Philippine Army upang pondohan ang mga karampatang sweldo at pangangailangan ng ating mga kasundaluhan at panggastos na rin sa iba't ibang mga operasyon, maging pagbili na rin ng iba pang mga karagdagan at bagong sasakyang pandigma nito. Tulad na lang ng mga tangke o iba pang armored vehicle na nakalinya pa rin ngayon sa bidding. Sunod naman nito, ang halagang 54.10 billion pesos na ilalaan para sa Philippine Air Force. Ito naman ay ang panggastos upang masuportahan ang air defense programs at mga posibleng pagbili ng karagdagang FA-50 Block 20 light fighters na isang advanced version ng nasabing fighter aircraft na FA-50 variant. At inaasahang karagdagang pagbili ng panibagong 100 A-29B Super Tucano. Nasa kasalukuyan ngayon ay nananatili pa ring 12 na units ang kabuang bilang ng Super Tucano natin, kung saan ito ay nasa pangangalaga ng 15th Strike Wing ng Philippine Air Force. Bukod dito kabilang sa 100 ang nag-iisang nabulahaw sa paglapag. Kaya ito ay nagkaroon ng sira. Ngunit di naman grabeng napinsala ang nasabing A-29B, kung kaya't di nagtagal ay naayos din at pinalitan ang sira ng Embraer, na supplier at maintenance ng nasabing Super Tucano ng Air Force. Sunod naman ang karagdagang pagbili muli ng S-70I Black Hawk helicopters. Kung inyong maaalala, papalo na sa 48 units na S-70I Black Hawk ang mayroon tayo ngayon kung susumahin, kung saan ang unang batch na 16 na piraso, na sa kasamaang palad ay aksidenteng bumagsak ang isa. At ang ikalawang pagbili kung saan ang paparating na 32 na piraso, na sa ngayon ay nakarating na ang ilan sa mga ito. Sinasabi rin na lalagyan ang mga Black Hawk ng mga iba't ibang upgrades tulad ng external fuel system at iba pa. Inaasahan naman na madadagdagan pa ng panibagong pagbili, kung saan di pa masabing bilang ng katulad ring S-70I Black Hawk na mula sa Poland ang kukuhanin. At masasabing ito na nga ang huling pagkuha ng Black Hawk ng Administrasyong Marcos Jr. bago magtapos ng termino nito. At ang huling alokasyon na nagkakahalaga ng 53.73 billion pesos
ay mapupunta naman sa Philippine Navy. Ito ay gagamitin upang ilaan sa panggastos ng pananatiling maayos ng ating mga kasalukuyang warships. At karagdagang panggastos na rin sa pagbili ng mga susunod nitong bagong mga corvettes, warship vessels, offshore patrol vessels, at fast attack crafts. Bilang bahagi ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program, nakalaan ang 40 billion pesos na garantisadong pondo para sa pagbili ng makabagong kagamitan at pag-upgrade ng mga sistema. Kabilang dito ang mga proyektong gaya ng pagkuha ng mga bagong barko mula sa HD Hyundai Heavy Industries, mga armored vehicle mula sa South Korea, at mga advanced cyber defense systems na nagkakahalaga ng 613 million pesos. Layunin ng modernisasyon na umayon sa Comprehensive Archipelagic Defense Concept na nagbibigay prioridad sa depensa ng teritoryo at sa pagbawas ng pag-asa sa mga dayuhang supplier, kasabay ng pagpapatupad ng Self-Reliant Defense Posture Revitalization Act na tumutulak sa paggawa ng sariling armas, bala, at teknolohiyang militar. Bukod dito, may nakapaloob na 50 billion pesos sa unprogrammed appropriations na magagamit lamang kung may sobrang kita ang gobyerno. Kung matutugunan ang kondisyong ito, maaari pang madagdagan ang mga bibilhing barko, eroplano, at armas para sa Armed Forces of the Philippines. Sa kabuuan, ipinapakita ng budget na ito ang malinaw na direksyon ng Pilipinas na palakasin ang panlabas na depensa at modernisahin ang sandatahang lakas upang mas mahusay na maprotektahan ang teritoryo at kapakanan ng bansa.